Good morning, welcome again to my channel at welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. Kahapon ng umaga ang binasa natin ang 2 Kronika ng 1 to 4. Ngayon naman ay 2 Kronika pa rin ng 5 to 8. So, nandito, sabi sa chapter 5, nang matapos na ang lahat ng pinagagawa ni Solomon para sa templo, ipinasok niya sa kabang yaman ng templo ang lahat ng bagay na inilaan para dito na kanyang amang si David, ginto, pilak, mga lalagyan at iba pang kagamitan. Pinulong ni Solomon sa Jerusalem ang matatandang pinuno ng Israel, ang lahat ng pinuno ng mga lipi at mga angkan upang kunin sa Zion sa lungsod ni David ang kaban ng tipan. Kaya nagtipon-tipon ang kalalakihan ng Israel noong ikapitong buwan, pista ng mga tolda. Pagdating ng pinuno ng Israel, binuhat ng mga Levita ang kaban ng tipan at dinala sa templo. Ipinasok din ng mga pari at mga Levita ang toldang tipan, pati ang mga banal na kagamitan nito sa loob ng templo. Pagkatapos, si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel na nakakatipon sa harap ng kaban ay naghandog ng mga baka, mga tupa na sa dami ay hindi na mabilang. Ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan. Inilagay nila ito sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin kaya't nalukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Ang mga pasanan ay lampas sa magkabilang dulo ng kaban at nakikita ito mula sa dakong kabanal-banalan, ngunit hindi ito nakikita sa labas. Ganito pa rin ang ayos ng lahat ng iyon hanggang ngayon. Walang laman ang kaban kundi ang 2 tapyas ng batong inilagay roon ni Moses noon sila nasa Sinai. Ito ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa Ehipto. Yun yung 10 Commandments ng Diyos. Ang lahat ng paring naroon, kahit na iba't ibang pangkat, ay naghanda ng kani-kanilang sarili sa paglilingkod at paglabas nila mula sa templo. Nakatayo naman sa gawing silangan ng altar ang mga awit na Levita, sina Asaph, Heman at Jeduthun, kasama ang kanilang mga anak, mga kapatid. Nakadamit sila ng mamahaling lino at tumutugtog ng pompyang, alpa at lira. Kasaliw ng mga trumpeta na hinihipan ng 120 pare. Ang mga ihip ng trumpeta at ang mga awit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh sa aliw ng mga trumpeta, pompyang at iba pang instrumento. At inawit nila ang ganito: purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Yun ang kanilang inaawit. Paulit-ulit silang umaawit ng purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. At ang templo, ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap. Kaya't ng mga pari hindi nakatagal sa loob upang maglingkod. Napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang buong templo. Sinabi noon ni Solomon, sinabi ninyo, Yahweh, na ibig ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang maringal na bahay, isang lugar na titirhan ninyo magpakailanman.
Sabi yun ni Haring Solomon. Pagkatapos ay humarap ang hari at binasbasan ang buong sambayan ng Israel. Sinabi niya, purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, mula nang ilabas ko sa Ehipto ang aking bayan hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alingmang lungsod sa mga lipin ng Israel upang ipagtayo ako roon ng isang templo kung saan ako'y sasambahin. Hindi pa rin ako pumili ng sinuman upang mamuno sa Israel, ngunit pinili ko ang Jerusalem upang doon ako sambahin. At hinirang ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. Balak ni David na aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang doon siya sambahin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, mabuti ang binabalak mong magtayo ng isang templo para sa akin, subalit hindi ikaw ang magtatayo niyon, kundi ang isa sa magiging anak mo. Sabi ng Panginoon. Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh, humalili ako sa aking amang si David at nagtayo at ngayon nakaupo ako sa trono ng Israel gaya ng pangako ni Yahweh na itayo ko na ang templo kung saan ay sasambahin si Yahweh ang Diyos ng Israel. Ilagay ko na roon ang kaba ng tipan at kinalalagyan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa sambayan ng Israel. Pagkatapos, sa harap ng buong sambayanan ng Israel, tumayo si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at inunat ang kanyang mga kamay. Gumawa siya ng isang entablado noon. Tanso, 2.5 metro ang haba, gayon din ang luwang at 1.5 metro ang taas. Ito ay pinagawa sa gitna ng bulwagan. Nanalangin siya ng ganito, Yahweh Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad ninyo sa langit man o sa lupa. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa iyong mga lingkod. Tapat ang pag-ibig na ipinakita ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ngayon ang inyong pangako sa inyong lingkod na si David na aking ama. Yahweh Diyos ng Israel, patuloy sana ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na inyong lingkod nang sabihin ninyo sa kanya, hindi ko ipapahintulot na ang inyong angkan ay mawalan ng isang nakaupo sa trono ng Israel. Kung susunod ang inyong mga anak sa kautusan ko tulad ng ginawa mo, pagtitibayin po ninyo, Yahweh, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitawan ninyo sa aking amang si David na inyong lingkod. Subalit maaari po bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung sa langit ang kataas-taasang langit ay hindi sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templong aking itinayo. Gayunman, pakinggan po ninyo, Yahweh, ang aking Diyos, ang panalangin at sumasamo ng inyong lingkod. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-araw ang templong ito. Yamang ipinangako ninyo dito sa sasambahin ng inyong pangalan. Pakinggan sana ninyo ako kapag ako'y humaharap sa templong ito at nananalangin. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang tuwing kami mananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami mula sa langit na inyong tahanan at sana'y patawarin ninyo kami. Sakaling magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa at sila'y panumpain sa harap ng inyong altar sa templong ito, pakinggan po ninyo siya. Yahweh, buhat sa langit kayo ang umatol sa inyong mga lingkod. Parusahan ninyo ang nagkasala ayon sa bigat ng kanyang kasalanan at pagpalain ang walang sala. Sabi ganyan. Sakaling ang inyong bayan Israel ay matalo ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala sa inyo, sa sandaling sila'y magbalik loob sa inyo, kumilala ng inyong kapangyarihan, manalangin at magsumamo sa inyo sa templong ito, pakinggan po ninyo sila mula diyan sa langit, patawarin po ninyo
ang inyong bayan at ibalik ninyo sila sa lupaing inyong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Ito ang panalangin ni Haring Solomon para sa sambayanan. Sabi pa dito, kapag pinigil ninyo ang ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang inyong bayang Israel at kung sila'y manalangin sa templong ito, magpuri sa inyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan at kilalanin iyon ang dahilan ng inyong pagpaparusa. Pakinggan po ninyo sila mula sa langit, patawarin ninyo ang inyong mga lingkod, ang inyong bayang Israel, ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang tahakin. Papatakin na ninyo ang ulan sa lupang ipinamana ninyo sa inyong bayan. Sabi pa rito, kapag nagkaroon ng tagutom at salot sa lungsod, sa lupain kung malanta at matuyo ang mga halaman at kung ang alinman sa kanilang mga lungsod ay mahukbo ng kaaway, kung lumaganap ang sakit at salot sa sandaling ang inyong bayang Israel ay sino man sa kanila ay magsisi at iunat ang mga kamay na nanalangin paharap sa lugar na ito upang tumawag at makaawa sa inyo. Pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong trono at patawarin ninyo sila. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanyang mga nagawa, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng mga tao. Sa ganon manatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupang ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Idinadalangin ko rin ang dayuhang mula sa malayong lugar at hindi kabilang sa inyong bayang Israel na nagsadya sa templong ito upang manalangin, sapagkat nabalitaan ang inyong kadakilaang pangalan at kapangyarihan. Pakinggan ninyo siya mula sa langit sa inyong trono at ipagkaloob ninyo sa kanya ang kanyang hinihiling. Sa gayon kilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang inyong pangalan, at tulad ng Israel, malalaman nila na kayo ay sinasamba sa templong ito. Kapag ang inyong bayan ay nakipagdigma laban sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong utos, at sila'y nanalangin na nakaharap sa lungsod na ito na inyong pinili at sa templong aking ipinatayo upang dito'y sambahin kayo, pakinggan po ninyo sila mula sa langit, pagtagumpayin ninyo sila. Kapag ang inyong bayan ay nagkasala sa inyo at dahilang bihag ng kanilang at dahil sa galit ninyo, pinabayaan ninyo silang matalo at dalhing bihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit na lupain, kung sa lupaing pinagdalan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kamalian at tanggapin sila'y nagkasala at nagpakasama. Sa sandaling sila'y magsisi ng taus-puso at magbalik loob sa inyo, at mula rooy humarap sila sa lupaing ibinigay mo sa kanila, sa kanilang mga ninuno sa lungsod na ito na inyong pinili, at sa templong ito na aking pinatayo upang dito'y sambahin kayo. Pakinggan po ninyo sila upang dito'y sambahin kayo. Pakinggan ninyo sila mula sa langit ng inyong tahanan. Pakinggan ninyo ang kanilang panalangin at pagsusumamo at iligtas ninyo sila. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Pagmasdan ninyo kami, O Diyos, at pakinggan ang mga panalangin inaalay sa lugar na ito. Sa inyong tahanan, Panginoong Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban ng sagisag ng iyong kapangyarihan. Iyong mga pari hinayaang magpahayag ng iyong kaligtasan, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Huwag ninyong itakwil, Panginoon Yahweh, ang pinili ninyong hari. Alalahanin ninyo ang inyong tapat na pag-ibig kay David na iyong lingkod. Tapos pagkatapos
Pagkatapos manalangin ni Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit, tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok sa templo ang mga pari sapagkat pinuno ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nasaksihan ng buong Israel nang bumaba ang apoy at ang templo'y mapuno ng kaluwalhatian ni Yahweh, kaya't nagpatira pa sila, sumamba at nagpasalamat kay Yahweh at nagsabing purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pagkatapos ang hari at ang buong bayan ay nag-alay ng mga handog kay Yahweh. Naghandog si Solomon ng 22,000 baka at 120,000 tupa. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng sambayanan ang templo ng Diyos. Nakatayo ang mga pari sa kani-kanilang lugar, nakaharap sa libita at tumutugtog naman ang instrumentong ginawa ni Haring David upang pasalamatan si Yahweh. Ito ang awit nila, ang tapat niyang pag-ibig ay walang hanggang. Hinipan naman ng mga pari ang mga trumpeta habang nakatayo ang buong sambayanang Israel. Itinalaga ni Solomon sa gitna ang bulwagang sa harap ng templo. Doon niya inialay ang mga handog na susunugin, ang mga handog na pagkaing butil at mga tabang handog pangkapayapaan, sapagkat hindi magkasya ang mga ito sa altar na tanso na ipinagawa ni Solomon. Pinagdiwang ni Solomon ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Dumaluroan ang buong bayan ng Israel mula sa papasok sa hamat na nasa hilaga hanggang sa batis ng Ehipto sa timog ng 8 araw. Nagdao sila ng isang dakilang pagtitipon. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pagtatalaga sa altar at 7 araw rin ang pista ng mga tolda. Ng ika-23 araw na ika-7 buwan, pinauwi na ni Solomon ang mga tao. Masayang-masaya silang lahat dahil sa kagandahang loob ni Yahweh kay David, kay Solomon at sa kanyang bayang Israel. Tapos muling kinausap ng Diyos si Solomon. Sabi dito, natapos ni Solomon ang templo niya at ang sarili niyang palasyo. Sinunod niyang lahat ang plano niya para sa mga ito. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin. Tinatanggap ko ang mga lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi na umulan. Utusan ko man ang mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Magdala man ako ng salot sa aking bayan, sabi ng Diyos. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganayin ang kanilang lupain. Diba? Napakaganda ng sinabi ng Diyos. Sabi pa, babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin. Inalay nila rito. Pinili ko ang iniukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Kung mananatili kang tapat sa aking gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tuntunin, patatatagin ko ang iyong paghahari tulad ng pangako ko sa iyong amang si David. Hindi siya mawawalan ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo, at sumamba, ito sabi na naman ni Lord, at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupaing ito na binigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inilalaan ko upang dito ako sambahin.
pagtatawanan ito at paglalapastanganin ng mga bansa. Ang mapadaan sa tapat ng templong ito ay ngayoy dinadakila ay mapapailing ang mga magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito. Ito naman ang isasagot sa kanila, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto. Bumaling sila sa ibang Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kaya't pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. Sabi sa chapter 8, nandito pa nakasulat dito yung mga ipinagawa at pinatayo pa ni Haring Solomon, pinatayo ni Solomon ang kanyang palasyo at ang templo ni Yahweh sa loob ng 20 taon. Pagkatapos ipinatayo niyang muli ang mga lungsod, yung mga nagibang lungsod, pinatayo niya ulit at pinaayos niya. At nandito yung mga sinabi rin dito sa pilitan niyang pinagtrabaho hanggang sa ang panahong ito ang mga Kananeo, nandyan, Amoreo, Pariseo, Hivita, Jebuseo, Hiteo. Yan, sa pilitan niyang pinagtrabaho ang mga yon, pinasundo ni Solomon mula sa lungsod ni David ang asawa niya na anak ng paraon. Dinala niya ito sa palasyong ipinagawa niya para dito. Sinabi ni Solomon, hindi dapat tumira ang asawa ko sa palasyo ni David na hari ng Israel. Iyon ay banal na dako, sapagkat itinuring na banal ang lahat ng lugar na mapaglagyan ng kaba ng tipan. Tapos nag-alay si Solomon kay Yahweh ng mga handog na susunugin sa altar ni Yahweh na kanyang pinatayo sa harap ng portiko. Tapos yung mga kapistahan ginawa niya ang lahat ayon sa mga tuntuning ibinigay ni Moses tungkol sa paghahandog sa mga araw na pagpapahinga, sa pista ng mga bagong buwan at sa 3 taunang kapistahan, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng pag-aani, at ang pista ng tolda. Yun yung taunang kanilang sineselebrate, At natapos ang mga pinapagawa ni Solomon mula sa paglagay ng pundasyon ng templo hanggang sa mayari ito. Pagkatapos pumunta si Solomon sa Ezion, Gaber at sa Elot na nasa baybay ng dagat sa lupain ng Edom. Pinadalhan siya ni Hiram ng mga barko, at mga bihasang mandaragat na mga ngasiwa. Niyon pumunta sila sa Ophir kasama ang mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibibigay nila kay Solomon. So yun yun ang katapusan nung 8 ng chapter 8, napakaganda nung matapos nag-alay sila ng talagang libu-libong di ba, daming inalay nila. Tapos napakaganda talaga ng panalangin ni Haring Solomon para sa bayang Israel. Napakaganda sa buong kapulungan. Hindi lang niya ipinanalangin yung mga tao doon sa Israel, mga lipi, kundi yung mga ibang lahi pa sa malalayong lugar na kasama tayo na kapag pumunta tayo at manalangin ay pakinggan nawa tayo. Yan ang sinabi niya. Ngunit kung ang bayang ito ang nagtataglay ng aking karangalan at magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila, sabi ng Diyos. Mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Kailangan lang manumbalik, magpakumbaba, manalangin, hanapin ng Diyos ng buong puso at kaluluwa, at tayo kanyang patatawarin sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkukulang sa kanya, lalong-lalo na sa ating mga pagkakasala. Yun lang ang hinihiling ng Diyos, at saka sinabi pa niya, di ba,
na kapag tayo daw o kapag ang tao raw ay sumamba sa ibang Diyos, sa Diyos-Diyosan, di ba? Magagalit siya, no? Sinabi niya yun. Salamat pong muli sa inyong pagsama. Sana ay kasama ko ulit kayong lahat at madagdagan pa bukas at sa mga susunod pang ating Bible reading. Tayo manalangin uli, magsiyoko tayo, ihanda natin ang ating puso't kaluluwa sa ating pakikipag-usap na naman sa ating Diyos. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay buhay sa lahat ng tao at lahat ng may buhay sa mundo, O God. Salamat Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Salamat, Lord, sa iyong mga salitang bigay sa amin lahat, sa iyong mga salitang makapangyarihan upang kami lahat ay baguhin, patatagin sa aming mga buhay, patatagin sa aming mga pananampalataya, sa iyong mga salita na nagbibigay pag-asa, sa iyong mga salita na nagbibigay ng kaalaman sa amin lahat, ukol sa iyong mga kautusan, O God, sa iyong mga salita na nagbibigay pag-asa at katagumpayan sa bawat isa sa amin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Nawa nga ituro mo sa amin ang landas na aming dapat sundan, O God. Tahakin, O God. Ikaw ang magturo sa amin. Your ways will be done, O God. Yung ways mo ang matupad nawa sa bawat buhay namin upang kami hindi magkamali o maligaw ng landas, O Diyos. Huwag mo kaming pabayaan. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, Lord. Ang aming presidente, O God, ang mga presidente rin ng ibang bansa, O God, ang mga scientist, doktor, nurse, police, O God, sundalo, mga frontliners na totoong naglilingkod sa buong bayan, O God, o sa buong mundo. Lord, wag mo rin silang pabayaan at bigyan mo rin sila ng tamang puso't isipan, O God, kalakasan ng katawan, O God, tibay ng loob, O God. Bigyan mo sila ng katagumpayan na tama, O God, upang ikaw ay papurihan, O God. Salamat, Lord, salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit, Lord. Dahil sa labang ito, alam ko pong hindi mo kami pabayaan. Nanguna ka na sa labang ito at kami magtatagumpay, O Diyos, dahil sa iyong kabutihan, kadakilaan at pagmamahal sa buong bayan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, O God. Mahal mo po kami lahat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Dahil alam ko po, we claim it, Father God, na maayos na ang aming mundo. Magiging normal na ang lahat. Babalik na ng maayos ang lahat. Babalik na malinis ang lahat at ligtas na ang lahat, O God. Magsisimula na kami ng aming panibagong buhay na maayos, na tama, O God, tungo sa iyo, tungo sa kabutihan, O God. Salamat, Lord, sa iyong katagumpayan na ipinagkaloob sa amin lahat. Lalo-lalo na sa buong mundo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong kabutihan, kadakilaan, O God. Salamat, Lord, dahil ang tagumpay namin sunod-sunod, O God. Matatapos na ang labang ito, magiging maayos na ang lahat, O God. Magiging normal ang lahat, Lord. Magiging maayos na kami, magiging malakas, masigla, O Lord, magiging masagana, at magiging mas tagumpay na kami, O God, dahil kasama ka na namin at ng buong mundo, O God. Ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming sasambahin, O God. Ikaw lamang ang aming lalapitan dahil ikaw lamang, O God, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ikaw ang Diyos na buhay, O God, na nakaririnig sa amin lahat, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang aming panalangin at ang lahat ng nanalangin, O God, ay tagumpay na, O God. In Jesus' name, O Lord. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong sa Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat pong muli sa pagsama nyo na naman sa aking Bible reading ngayong umagang to. Salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa lahat. Sa mga bago po ulit sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang mga videos, and click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng video ko pang i-upload. Salamat po sa lahat.